Are you ready for the last discussion about heaven? Nakuha niyo na ba yung mga nakaraang paglalahad patungkol sa langit? Kung gusto niyo ng lesson, magbigay kayo ng USB kay Ate Eunice, kopyahin niyo sapagkat it took many weeks na inihayag ng banal na Espiritu Santo kung paanong tayo, hallelujah, ay inihanda sa kasalan, hindi rito, hallelujah, ang kasalan sa langit. Ready ka na ba? Glory. Ang nakikita nyo po ay kinopya ko lang. Hindi ko naman alam kung paano talaga maging maganda yung kopya. First time po yan na naglagay ako ng copied for presentation. Yan po ay tawag sa wikang Banyaga, iceberg. Sabihin mo nga, iceberg. Wala rito niyan. Kasi wala naman tayo sa lugar na may yelo. Wala rito niyan. Ang nandito, ice cream. Pansinin nyo, yung ice cream natin, maganda yung nasa ibabaw at habang kinakain mo, wala ka na makuha sa loob. Dinadaya ng mga nagsusukat. Lalagyan ako, nakikita mo, akala mo marami, nilalagay sa gilid para pag nilagyan nila sa ibabaw, nakatumpok, walang laman sa ilalim. Ice cream. Ito naman, iceberg. Bakit ko ipinakita? Sapagkat nais ko pong malaman natin, yung alam natin, yun lamang dulo niyan. Marami pang laman ang tungkol sa langit. Amen. Ang banal na kasulatan mula sa talatang 1 ng aklat ng Genesis hanggang sa huling aklat, Revelation, naglahad ng langit. Kaya kung hindi mo binabasa ang Biblia mo, hindi mo makikita ang kagandahan, kariktan ng langit. Pinag-usapan natin noon, nandoon ang Diyos. Ang trono ng Diyos. Amen. At naroon ang mga banal. Tingnan mo nga yung katabi mo. Ala pa ron, andito pa, nakita mo, no? At yun ang pupuntahan mo, amen? Dapat panabikan mo. Know more about heaven sapagkat yun ang trono ng Diyos at yun tayo paroroon. Mamaya pag-usapan natin, ito na po yung last, sapagkat nais kong kayo mismo ang maghalongkat ng Biblia. Hindi ko na matandaan kung ilang weeks, pero yun po yung udyok ng Espiritu Santo sa paglalahad ng tungkol sa langit. At naniniwala ako, kaunti man yung narinig nyo, parang iceberg, baka yun lang nakita nyo ba yung tungkil sa ibabaw, no? Yun nasa ibabaw na yun lang ang napag-usapan natin. Malaki pa yung nakikita sa ibabaw ng tubig. Tubig po yung hating yun. Yung ilalim niya, naku, napakalaki pa. Hallelujah. Kaya, nasain natin, pag-usapan natin, hallelujah, at maranasan natin, ngayon pa man, ang kagandahan ng langit. Gusto mo ba ron? Gusto mo ba ron? Hallelujah. Glory to God. Sa pagpapatuloy po natin ay ang inspiration natin ngayon ay isang bahagi ng pinag-uusapan nating langit. Pero gusto ko pong tingnan natin ang mga passages na pinag-usapan nung mga nakaraang linggo ay tulad lamang ng iceberg na nakita natin. Nasa ibabaw lang.
just a glimpse, parang momentary and partial view lamang. Hindi po pangkalahatan. Bagamat yung nakita na natin, napakaganda na. Panabigan mo. Hallelujah. Hindi lang narinig. Makita, madama, maranasan, lahat ng nais mo ay makita mo. Kaya magpatuloy tayong parang surfing, di ba? Di ba nakita nyo yung nasa ibabaw ng alon? They enjoyed while surfing, di ba? Masayang-masaya sila na parang yung kanilang pagsakay doon sa wave, sa alon, ay damang-dama. Hallelujah. Dapat ganun tayo. No more and explore. Saliksihin po natin ang kasulatan na nagtala nito. At matuto tayo na ito yung ating darat ng tirahan. Hallelujah. Na mayroong pagnanasa with enthusiasm, with gladness, with joy. Bagamat sabi po ng Panginoon, hallelujah, ay makipot ang pinto, makitid ang daan, hindi ka malaya, hallelujah. Tumingin ka sa kaliwa, tumingin ka sa kanan, ang makikita mo ang kabanalan ng Diyos. Kaya kung hindi na ang kabanalan ng Diyos ang nakikita mo, mag-isip ka na. Sapagkat present ang Diyos, dapat mong makita. At sapagkat naglalakbay ka, yung dazzling glory, the splendid beauty of the city where we are going is likened to an street of gold. Ang dadaanan mo, ginto. Tuwing nagkukwento kami ni Tatay Quirino virtually, yung kagalakan niya doon sa kinukwento niyang narinig daw niya ng mahabang taon na daang ginto, nagniningning na ginto, gustong-gusto niya yon. Gustong-gusto niya yon. Ikaw ba, kapatid? Hallelujah. Hindi siguro madulas doon kasi yung nalakaran ko kahapon ay madulas. Bagamat laging pinapaalala sa akin ni Pastor John, mag-ingat, 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 mag-ingat. Laging nandun. So, ang daan doon ay ginto, where the tree of life is blooming. At alam niyo ba, the roses never fade in heaven. Metaphor lang po yun. Hindi ko alam kung may roses nga ron. Ano. But yung lugar na yun ay napakaningding at nais ko pong tingnan natin na yun ay dakong nakakasabik na puntahan. At babasahin nyo Revelation 19, 20, 21 or sa Revelation, sabi ko po, from Genesis to Revelation, naroon ang kagandahan ng langit. Hallelujah. At dapat pakanasain mo, hindi ngayon lang, kundi hanggang tayo ay kuhanin ng Panginoon. Ang inspiration po natin ngayon, Nehemiah chapter 9, starting verse 5, part B to 8. Nais ko pong anyayahan ng lahat ay tumayo. Basahin po natin ito. Sa wikang Banyaga, pero sa babasahin mong Biblia ay Tagalog, kaya maunawaan mo rin o luwalhati sa Diyos. Sabi po dyan, sa part B, sabay-sabay nating basahing malakas, stand up and bless the Lord your God forever. Hallelujah. Nagkataon lang ba kanina? Forever and ever. Sino? Sino? Si Jesus. Hindi naman nila alam ito, pero nandyan at tingnan po natin ang Diyos natin forever and ever. Amen. Pasensya na po, natawag ang aking pansin. And blessed, tuloy po natin lahat, and blessed be thy glorious name, which exalted above all blessing and praise. Verse 6,
Thou, even thou art Lord alone, thou hast made heaven, the heaven of heavens, with all their hosts, the earth and all things that are therein, the seas and all that is therein, and thou preservest them, hallelujah, and thou preservest them all, and the hosts of heaven worship thee, hallelujah. In verse 7, thou art the Lord, the God, who didst choose Abraham, in verse 8, and foundest his heart faithful before thee, and madest a covenant with him to give the land, to give it, I say, to his seed, and has performed thy words, for thou art righteous. Shall we pray? Abba, Father, we are thankful and we appreciate so much, Lord, yung lahat ng ipinahayag mo sa amin. At yung pahayag na ito sa buhay ni Propeta Jeremiah, na siya po'y naging instrumento sa pagtatayo ng walls na sinira during their captivity. Pinagtibay po ang templo at nagkaroon ng restoration, nagkaroon ng revival, nagkaroon ng awakening. At nais po namin hindi lamang 1,000 taon nang nakararaan, kundi patuloy, O Diyos, ang aming buhay. Nasabi mo'y templo ng Espiritu Santo, patuloy na ma-fortify, patuloy na mabakuran ng iyong kapangyarihan, ng iyong presensya ng matinding pagnanasa, O Diyos, sapagkat ang katawang ito'y kukuhanin mo, dadalhin mo sa tirahang inihanda mo para sa amin. Salamat po, hallelujah, aming Ama, sa inspiration na ito. At kami po'y naririto, handang makinig sa iyong tinig, handang sumang-ayon sa iyo, Lord, handang gumawa ng nais mo. Sa pangalan ng Panginoong Hesus, sinangkin namin habang kami nakaupo sa kanyang paanan, makikinig at pakikinggan at tatalima. At salamat po, Banal na Espiritu Santo, na tinuro mo sa amin na sa oras na ito, patuloy po kaming magnanasa sa dakong inihanda mo para sa amin. Sa pangalan ng Panginoong Hesus, hallelujah. Bawat isa'y makisang-ayon, amen, 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 amen. Malakas na palakpak kay Yahweh. Glory to God, hallelujah. Purihin ng Diyos, purihin ng Diyos. Tayo pa'y makakaupo na. Kapatid, ang ating pupuntahan, sabi po ng banal na kasulatan, ay mansion. Hallelujah. Mansion. Titignan natin mamaya. Inihanda ng Panginoong Hesus para sa iyo at may kondisyon. You have to be a glorious church. Salaminin nga natin yung ating sarili ngayon. Di ba, pagka nandun ka sa malaking salamin sa banyo, o yan dyan, andyan sa likuran ng stage, o doon sa may lugar ng camera, makikita mo mismo yung ayos mo. Ikaw ba talaga yan? O merong somebody behind you, sinasabi sa'yo, huwag mong sundin yan. Sundin mo yung gusto ko. Hallelujah. Alam mo, very deceptive yung serpent. Kapag hindi tayo naging maingat, ay sasabihin sa iyo, sinabi nga ba? May langit nga ba? O dapat ka bang sumunod sa sinasabi ng kasulatan? Kapatid, ang banal na kasulatan ay naghayag 3 bagay. Putol-putol po ang ating pag-uusap pagkat summary na po ito. Ang sabi po ng Panginoong Hesus sa Matthew chapter 16 verse 24 at sa ibang mga gospel, deny thyself, take up your cross daily and follow me. Sino ba sinusundan mo? Si Facebook? Si Twitter? Si YouTube? Sino? Si Jesus ang dapat, amen?
Kaya kung ikaw ay nasa YouTube, ikaw ay nasa Facebook, ikaw ay nasa pag-uusap via video, ang titignan mo lagi, si Jesus. Amen. At kung hindi na siya yung nasa paligid mo, stop it. Sapagkat hindi ka makararating sa langit. Dapat talikuran ng sarili. Amen. Ang halimbawa sa buhay mo, si Jesus. Ayaw nyo ba yun? Sabi ko po, ayaw nyo ba yun? Bakit may amen tayo? Oh, glory! Number 2, mabilis po ito. Sa John chapter 10, verse 27, alam ng tupa ang aking tinig at kilala ko sila. Hallelujah. At sumusunod sila sa akin. Wala po yan. John chapter 10 verse 27. My sheep knows. My sheep hears. My sheep follow me. Sino ba sinusundan natin? Hallelujah. Kapatid, tignan mo yung nasa harapan mo. Dinadala ka ba niya sa nais ng Diyos? Kasi, pastor, ito kasi yung right. Tama yan. Pero temporary yan. Hallelujah. Ang gusto ng Diyos, forever. Forever. Sapagkat your mortal body will be turned immortal, yung nadidikay, babaguhin ng Diyos yan. Pagdating ng pagbabalik ng Panginoon, babaguhin. Kung nandyan yung regrets, takot, self-pity, depression, yung lahat ng weights. Alam mo yung mga kabigatan na yan, matinding ginagawang pahirap sa tao. Simple lang yun. At yung kalwalatian ng Diyos na yun, lumalaganap sa mga nasa tagalangit. Sa'yo. Kaya ang makikita mo dapat, kalwalhatian ng Diyos. Sa talata 1, sabi po dyan, ito po yung nagdideklara ng kalwalhatian. Sa talatang 1 rin, ito po yung nagpapakita ng gawa ng kanyang mga kamay. So lahat ng nakikita mo riyan, hangin, gawa ng Diyos yan. Hindi naman nakikita hangin, nararamdaman. Yung ulap, yung nandyan, yung ulan, mga gawa ng Diyos yan. At beyond that cloud, nandun naman yung mga bituin, nandun yung mga ilang buwan. Marami, no? Kasi sabi nila, hindi lang daw isang nakikita natin. Marami raw moon, sabi ng mga nag-aaral ng kalawakan. At makikita mo rin yung mga planeta, pero hindi mo ma-identify sapagkat napakalayo na nila. At beyond that, naroon ang trono ng Diyos. Nakita mo na ba yun? Hindi pa. Pero inihahayag ng Biblia. Dapat magsimula ka ng umakyat. Tulad ni Jacob, ang nakita niya ay nag-aakyat manaog na mga anghel ng Diyos. Hallelujah. At inihayag ng Panginoong Yesus ng kausapin ng mga alagad, higit na dakila ang makikita nyo sapagkat diyan ay mag-aakyat manaog ang mga lingkod ng Diyos. Glory! Umaakyat ka na ba sa hagdan papunta sa langit? Hindi pa po, pastor, kasi po mabigat ang paa ko pagka patungkol sa Panginoon. Kaya kanina pinahayag ng Espiritu Santo, ipahayag mo sa kanila, this is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. Sino nagbasa ng GC? Nabasa nyo, di ba? This is the day that the Lord has made. Bulong ng Espiritu Santo yun. Kaya pag gising, pangatlong gising na po yun. Gising, tulog. Yung pangatlong gising, ipinadala ko na. At ang masarap doon, pag humingi ka, bibigyan ka. Lord, save us, sabi nung kasunod na talata. Sa now, prosperity. Kaya ang tumalima,
masagana. Amen. Sabihin mo nga, thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Hallelujah. Purihin ang Panginoon. So, sa talatang 2, maririnig mo riyan yung nagbabadyang mga pananalita. It utters the speech of God. At nagpakita ito ng kaalaman, nagpakilala ng kaalaman, yung langit. Kaya sa langit, makikita mo ron ang lahat. Sa talatang 3 at 4, basahin nyo na lang sa inyong mga tahanan. Ang mensahe nito ay pangkalahatan. Pangkalahatan in the 7 continents of the world, sa lupa, at in the heavenlies, sapagkat maging ang mga nasa himpapawid, nakakaranas ng pagkilos, mensahe ng Diyos. At sa talatang 6, they give life to earth. Mula sa langit, nagbibigay ng buhay. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Oh, glory. At hindi ka makapagtatago doon sapagkat sa langit, tatanggapin mo. Hallelujah. Ang buhay dito sa kalupaan. Glory to God. In plate number 6, sabi po dyan, at kanina ang tanong natin, nakita nyo na ba ang langit? Hindi pa. Pero nararanasan nyo ang langit. May isang lingkod ng Diyos, ito po'y hindi kasama sa mga disipulo. Isa po'y pinili upang maging kusinero. Upang mamili ng pagkain. Upang maghain. Kamukha ng ginagawa ng marami dito kung mayari na yung ating pagtitipon. Stewards of God. Pero ang pagkapili sa Kanya, gusto ko pong makita natin, tulad mo. Tika mong hikatabi mo, tulad mo. Pinili ka ng Diyos. Ang sabi doon, nung piliin yung 7, humanap kayo ng lalaking marunong. Hallelujah. Kasi 7 lalaki pinili, pero hindi natin ibabaliwain yung mga babae. Nang lingkod na marunong, alisin na natin yung lalaki. May banal na pagkatakot. Puro qualities natin yan, ano? Puspos ng Espiritu Santo. Parang ayaw nyo sa mga ayaw yung 3 binasa natin eh. Qualities natin, amen? Ang mga stewards of God, sino yun? Tignan mo nga yung kaliwat kanan mo. Ganun nga. Yung qualities na yun, nasa iyo. Balikan mo rin yung pagkapili ng disipulo sa 7 ito. Hallelujah. Sabihin mo sa katabi mo, tayo talaga yon. Siya dapat nasa paminggalan, siya dapat nasa kusina, siya dapat nasa palengke, siya dapat naghahain, siya dapat ay nagdilingkod sa mga mananampalataya, particular yung mga byuda at byudo, yung matatanda na wala nang kasama, iniwan na ng mga anak. Glory to God. Pero dumating po sa kabanatang 7 ng Aklat ng Gawa. Si Esteban nangaral. Kaya ikaw mangangaral. Kahit na ikaw ay kusinero, kahit na ikaw ay tagadala lang ng cup, tagadala ng tinapay, kahit ikaw ay tagahain lamang, kahit ikaw ay tagaluto, anuman ang iyong ginagawa sa bahay dalanginan o sa kongregasyon ng Diyos, dapat puspos ng Espiritu Santo at mangaral. Glory! Kaya hindi tinitigilan ni Pastor John, isa para kay Kristo. Salamat sa mga may isa para kay Kristo. Ala naman ngayon pero tuloy-tuloy yan. Amen. Amen. Kahit anak mong maliit, dala mo yan, isa para kay Kristo yan. Kapatid mo, isa para kay Kristo. Magulang mo, isa para kay Kristo. At kung hindi mo kasama ngayon, sa susunod kasama mo. At hindi lang physical, even in your prayer to God, laging meron kang isa para kay Kristo. Amen! Glory!
Kaya ituloy natin yung prayer link. Hindi ko alam kung active pa kayo sa prayer link, pero kami pong 3 active. Ewan ko yung iba sa itaas pa, sa ibaba. Sapagkat nagtatanong ng kailangan at nagpapanalakinan yung link. Up link, down link. Hindi nyo na siguro alam kasi kung hindi kayo active. Hindi kasi sa GC yun. At lagi nating pinananawagan, adopt a family in prayer. Amen. Dapat meron kang inampon na isang sambahayan sa panalangin mo. Kailan yung panalangin mo? Your personal time with God. Pero noon, pinananawagan natin, a family altar will be. Hallelujah. An instrument of God. Amen. Dati meron nagme-message, meron silang family altar, kinukuhanan pa. Tuloy pa ba yun? Wala na, pastor, kasi busy sila Pagdating sa bahay po, ang taban cellphone. Hindi na nga po kami nakapag-uusap Pati pagkain nga po sa lamesa, hawak games ng cellphone. Ala na po ako makausap sa bahay. Paano? Pati ikaw, nasa cellphone ka rin. Glory to God. Kaya salamat kay Lord. Kanina po, nilagay ko sa bag namin yung cellphone ko. Kanina naghahanap ako ron sa tabi ko ron. May titignan akong ginagamit ko ring reference sa ituturo yun. Wala yung cellphone ko. Pinaiwanan ni Lord doon. Walang maging gamit kung hindi yung inilagay ni Lord sa isip. Amen. Kuminsan kasi nagiging dependent tayo sa cellphone. Kinakabisa mo, pero tuwing may kailangan ka, nagbubukas ka ng reference sa cellphone. Di ba? At nakakatawag pa ng pansin pagka biglang napindot mo yung Facebook. Lalabas na lahat. Sabi ni Ate Rhea, nakapagpapalungkot at nakapagpapasaya. Di ba, Pastora Rhea? Yun yung nagagawa nung nakikita nating social media. At salamat kay Brother John sapagkat tuwing makukuhanan niya kami sa CCTV, pinapaalala niya, cellphone na naman ang hawak mo. Hawak ko lang naman. Pero hawak, ibig sabihin nun, may hinihintay ka at may titignan ka. Bakit nga ba hindi ipatong sa isang lugar kung wala ka namang kailangan? Thank you, Pastor John. At minsan, kagabi yata, nakuhanan niya ako. Yung mukha ko lang, nakuhanan niya yung kanyang nanay nakaupo. Ala siya nakitang cellphone, wala siyang sinabi. Kasi ang hawak ko, plancha. Pinaplantsa ko yung isusuot ko. Nakakaya namang humarap sa inyo na ang suot ay labado. Parang sabi nila, gusot mayaman. Pero sa totoo, lukot-lukot, mula sa sampayan, isinuot. Ayoko naman. Ba't ba napunta tayo ron? So, si Esteban, lingkod ng Diyos, malapit na po. Sabi po sa 7 of the book of Acts, verse 55-56, at babasahin po natin mabilis. But Stephen, full of the Holy Spirit, gazed steadily into heaven. Saan po? Sa heaven. Hindi siya nananalangin nito, nangangaral siya. Sa totoo, binabato na po siya sapagkat napakasakit sa pandinig ng mga iskriba, pariseo, ng mga Hudyo na ayaw tanggapin si Jesus at ang pangangaral ng mga alagad at ang paglaganap ng Kristyanismo. Kaya sa pamumuno ni Saul, siya po ay Paul, hindi po ito binago, yun po yung equivalent na name. Kasi iba't ibang bansa ang nasa Jerusalem. Sa iba ay Saul siya rin ay si Paul. At habang tayo si Paul, nilalagay yung mga damit sa kanyang paanan
para maging magaan pagbato kay Stephen sapagkat ayaw nilang tanggapin ang pangangaral. Gusto mo bang maging taga-kusina? Gusto mo ring maglingkod? Handa ka bang batuhin? Hirap nun, ano? Pero sabi diyan, habang nakatingin sa langit ay nakita ang kalwalhatian ng Diyos. He saw the glory of God. And he saw Jesus standing in the place of honor at God's right hand. At sabi niya sa verse 56, and he told them, look! Sabi mo nga, look! I see the heavens opened. Hallelujah. Ala na sumunod, ano? Ayaw nyo makita. I see the heavens opened and the Son of Man is standing in the place of honor at God's right hand. Glory. Si Esteban yun. Tingnan mo yung katabi mo. Tingnan mo mabuti. Nakikita mo ba sa kanya yung langit? Hallelujah! Kasi ang buhay niya ay makalangit. Bibilisan po natin at sabi ko po, it is just a taste of heaven. Ang mga events po na nasa Biblia, kinuha po natin yung iba, in Revelations chapter 19 verses 6 to 8, bibilisan po natin. And I heard as it were the voice of a great multitude. Dito po yung nangyari na nakita. Ala pa naman, pero yan po yung nakita. At nangyayari na sapagkat nakita ni Juan. And I heard as it were the voice of a great multitude, and as the voice of many waters, and as the voice of mighty thundering, saying, Hallelujah! For the Lord reigned, the Lord God omnipotent reigneth. Hallelujah. So yan po ay makikita natin when we reach heaven. Amen. At ang aklat po ng Revelation ay nagbigay ng maraming detalye. Basahin niyo po ito. Yan po yung presensya, yung kalwalhatian, yung kapangyarihan ng Espiritu Santo at yung babasahin talata isa pa lamang. Naroon na si Jesus na nagpapaliwanag at inihayag ng banal na Espiritu Santo ang kanyang pagbabalik. Ready ka na ba? At naroon po ang kasalan. Yung kasalan, kapatid, mangyayari sa pagbalik ng Panginoon. At nariyan din sa aklat ng Revelation yung destruction. In the 7 years tribulation, hindi lang tribulation, there will be wars, there will be earthquakes, there will be lahat ng nakikita mo ngayon, hindi na isolated na lugar, it will be global. Pero nakikita na muna po ngayon sapagkat the day is coming. The day is coming. The day is coming. So, pray for yourself, pray for your family, pray for your neighbors, pray for everyone na gusto mong dalhin sa Diyos upang hindi na makaranas ng mga kapaitan sa buhay. Pero sigurado ka, hallelujah, the wrath of God hindi sa'yo. Kukuhanin ka niya. Amen. So the splendor of heaven, nariyan po yan, at pag kinuha ka ng Diyos, hallelujah, yun yung final na kasalan. At sapagkat siguradong kukuhanin ka, at kung meron kang mahal sa buhay na hindi pa sigurado, sabihan mo na sila. Don't let them stay in these difficult days. At kung maiwan ka, pastor naman, maiwan ako eh. Di ang luwag-luwag nitong church, ako na mag-isang lulukso-lukso. Nagiging bilin po ni Pastor Jan nung araw pa sa kanya mga tauhan. Eric, alam mo na kung nasa ng susi ha, alam mo na yung mga sasakyan, pamana ko sa iyo yan. Pag nilinaw yung bilin, pag rapture, wala na kami rito. Boss naman, sama ko.
Hallelujah. Kaya may iwan mo lahat yan. At kung maiwan ka, pasensya na. Kaya lang, hindi pa naman yung end mo. Sapagkat pwede ka pang, kung tawagin yon, that tribulation saints, manatili. Manatili. Huwag kang bibitaw sa utos ng Diyos. You failed the first batch, manatili ka para yung second batch kasi babalik si Jesus at kukuhanin yung mga pinatay ng mga mananampalataya. Kasi hindi ipagpapalit yung pananampalataya. Pugot! O 666. Kung may iwan, pero sabihin mo, hindi, first batch ako. Pag malaki mo sa kapatid mo, first batch ako. Doon ako sa rapture. Amen. Walang may iwan. Kinikilabutan ako. Walang may iwan. Walang may iwan. Amen. In verse 7, sabi niyan, let us be glad and rejoice and give honor to Him, for the marriage of the Lamb is come, and His wife, hallelujah, had made herself ready. Sa Tagalog, dumating ang pagkakasal ng kordero at ang kanyang asawa ay naghahanda na. Maghanda ka, kapatid. Kung hindi ka pa handa, anong gagawin natin? Ano man pilit natin kung ayaw mo naman sumakay doon sa karwahe na pinadala ng Diyos, maglakad ka. Kaya lang, the journey will be long. O Diyos na mabuti, tulungan mo po lahat. Ang sabi po sa verse 8, and to her was granted that she should be arrayed in fine linen, clean and white, for the fine linen is the righteousness of saints. Uniform yun. Sabi natin dati, may uniform sa heaven. Must be as white as the snow. Once you are there, don't turn your back to God. Huwag kang tatalikod. Amen. Ayaw nila, pastor Di ko ayaw nila, wala ka naman magagawa. But keep on traveling towards heaven. Hindi po sumasama yung mga kasama ko. Darating yun. Manalangin at manalangin at manalangin at maging patotoo. Paano mo nga madadala kung ikaw mismo pag uwi mo ng bahay? Ano ba ito? Lumayo nga kayo sa akin. Iwanan niyo ako. Madadala mo ba sila kung ganun ka? Sasabihin nila, parehas lang naman tayo. Nagsisimba ka lang, ako hindi, pero parehas lang tayo. Diba? Ano sa palagay natin? Diba? Yun yung nagiging dahilan ng marami. Parehas lang naman tayo, magkaiba lang tayo ng suot. Kapatid, mapapalad ang mga inanyayahan sa paghapon sa kasalan ng kordero. Kasalan po yung rapture. Kasalan po doon sa langit. Doon ang kasalan. So the glorious heaven is the new city. Ito po'y gift, regalo. Verse plate 10, anak. Ito po'y regalo sa mga asawa na pakakasalan. O nobya na pakakasalan. And we are the bride. Lapit na ang kasalan. Nasasabi ka na ba? At ang mga ikakasal, selyado ng Espiritu Santo, nagkaroon ng karanasan ng muling kapanganakan. Pumasok si Jesus, naghari, at inampon. Pag ikaw ay inampon ng Diyos, I am telling you, act like one. Act like one. Inampon ng Diyos, John chapter 1 verse 12, anak ka ng Diyos. Yung iba, narinig mo, anak ang tinapa. Anak naman ng hapon. Dapat makita mo, ikaw ay inampon ng Diyos, anak ng Diyos. Ipagmalaki mo, ako'y anak ng Diyos. Hallelujah. Kaya dahil sa anak ka ng Diyos, balot ka ng presensya ng Diyos, ikaw ay selyado ng banal na Espiritu Santo, ikaw ay,
Hallelujah. Tagapagmana ng kaharian ng Diyos. Amen. Amen. Bago po tayo magtapos, sa John chapter 14, lagi nating sinasabi at gusto ko pantingnan lamang natin tatlong bagay. Mabilis po, ihahayag ko sa atin. Sabi po ng Amplified Bible, in my Father's house, there are many dwelling places. Sa bahay ng aking ama, maraming tahanan. If it were not so, I would have told you, I am going away to prepare a place for you. That was 2,000 years ago. Nagpaalam ang Panginoon. Pupunta ako roon, at doon ipaghahanda ko kayo ng tahanan. Sa sumunod na plate, sabi po riyan, sapagkat yung kanina amplified, ito po yung Dake's Annotated. Isang Biblia na nagbibigay ng kanilang mga references. Sabi po dyan, Dake's Annotated. In my Father's house, sa Greek po ay oikia. Greek. Ang ibig daw po sabihin, dwelling place. Yung tahanan ng tatay ko, dwelling place. Sabi po ng kanyang paliwanag, the Father's dwelling place is heaven. Ang tirahan ng Diyos. Hallelujah. Ang sabi po sa sumunod, are many mansions. Yung mansion sa Griego ay mone. Hindi yung money. No, mone. Parang wala lang Y, pero mone. Ito ro po ay abiding place. At sa verse 23 ng same chapter, sabi po riyan, as verse 23 says, make our abode with Him. Number 1, na gusto ko pang ipahayag bago tayo manalangin, tatlo lang po ito. Bigyan nyo lang po ako ng kaunting minuto. In my Father's house are many mansions, meaning oikia, Greek dwelling place, the Father's dwelling place is heaven. 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 Heaven! Hallelujah! Yun ang tirahan ng Diyos at magiging tirahan mo. Are you ready? Sabi po dyan, oh glory to God. In reference po ay 2 Corinthians chapter 12 verse 2 and 4. Pakikuhanan nyo na lang po kasi bibilisan natin yan. Ephesians chapter 1 verse 20, Hebrew chapter 8 verse 1, Hebrew chapter 8 chapter 9 verse 24, and Acts chapter 1 verse 11. Yun po yung pinagmulan kung bakit ito'y tinawag na oikia. Tahanan, mansion. Hallelujah. So, yung mga talatang yan, kumuha po ako ng iba para basahin natin. Sabi po ng 2 Corinthians chapter 12 verse 2 to 4, I know a man in Christ who 14 years ago was caught up to the third heaven. So alam niyo na kung ilan ang heaven. Sapagkat may third heaven, may first, may second. Dinala siya ng Diyos sa ikatlong langit, kung sa katawan o wala sa katawan, Diyos tamang nakakaalam. Sabi po ni Paul. And I know this man, God knows, was caught up to paradise and heard inexpressible things. Dinala sa paraiso ng Diyos. Sabi po ni Paul. At sabi po sa Ephesians chapter 1 verse 20, which He exerted in Christ when He raised Him from the dead and seated Him at His own right hand in the heavenly places. Hallelujah. Sa verse 1 of chapter 8 ng Hebrew. Now of the things which we have spoken, yan po yung nakalista kanina. This is the sum. We have such an high priest who is set on the right hand of the throne of the majesty in the heavens. Nandun yung ating high priest. Sino? Si Jesus. Glory to God. And last, sabi po dyan, glory to God. For Christ is not entered into the holy place made with hands, which are the figures of the true, but into heaven itself. Pumasok sa langit, now to appear in the presence of God for us. Hallelujah. Glory to God. Lalaktawan ko na po yung iba. In Acts chapter 1 verse 11, gusto ko pang makita natin, ito'y inihayag ng anghel ng Diyos. Men of Galilee, nakatingin sila habang umakyat si Jesus. They said, why are you
standing here is staring into heaven sapagkat umaakyat sa langit ang Panginoong Jesus. Jesus has been taken from you into heaven. Inakyat siya papunta sa langit. But someday, He will return from heaven. Kaya babalik siya. Amen. Kaya babalik siya. Kaya merong rapture. Kaya merong pagbabalik o pag ikaw at ako ay dalhin doon sa langit na sabi niya, inihahanda niya para maging tahanan natin. Pangalawang bagay, sabi po natin, tatlo lang naman, mabilis. In my Father's house, kanina po ibinasa natin yon, are many mansion. Hallelujah. Are many mansion. Ang mansion, mone sa Greek. Yun po ang abiding place. At sabi po, hallelujah, sa John chapter 14, hallelujah. John chapter 14. Glory to God. Pakinggan po natin. Verse 23. King James Version. Jesus answered and said unto him, if a man love me, he will keep my words, and my Father will love him, and we will come unto him and make our abode with him. Makakasama ka ni Lord. Amen. 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 Hallelujah. Sa Amplified Bible, napaka po ng pagkakasalan. Jesus answered, if a person really loves me, really, kung talagang mahal ako ng tao, he will keep my word. Ibig sabihin ng love my word, obey my teaching. Tatalima ka sa utos niya. And my Father will love him, and we will come to him and make our home, ibig sabihin, abode, special dwelling place with him. Last, sa verse 2 pa rin ng chapter 14 of Book of John. If it were not so, I would have told you, I go to prepare a place for you. Hallelujah. Yung place na yon, kapatid, nais ko makita mo, topos. Ibig sabihin, a place of habitation as a city. As a city. Hallelujah. At diyan ay makikita mo in Hebrew chapter 11, ito na po yung huli, yung iba'y babasahin na lang natin sa mga susunod. Pero tapos na po yung ating presentation about heaven. Yung nakita na po natin yung lantip, yung nasa ibabaw na yung kudlit. Hindi pa po yung nasa ibabaw ng dagat. Ang nasa ilalim nito, napakalaki pa. Kaya gusto ko pong makita nyo, tuloy-tuloy nyong saliksikin sapagkat ang kasulatan ay nagayag ng langit. Sabi po ng verse 10 to 16, chapter 11, yung dalawang talata lang po ang kinuha ko, Abraham was confidently looking forward to a city with eternal foundation. A city designed and built by God. But they were looking in verse 16 for a better place, a heavenly homeland. That is why God is not ashamed to be called their God, for He has prepared a city. City po yun. Siyudad. Kaya nais kong makita mo, hallelujah. Yung siyudad na yon will be your permanent home. Hallelujah. And we are looking forward to a home yet to come. That city is in the New Jerusalem, and that city will be a place visible. Now it is not visible, but that will be visible. Kaya ang payo natin, basahin mo ang aklat ng Revelation. Start chapter 19, chapter 19, chapter 20, chapter 21. Naku, makikita mo, ang nagniningning, hallelujah, na kalagayan ng mga nasa tagalangit. Ang mensahe natin, kapatid, tungkol sa langit, para sa ating encouragement, at naniniwala ako, everyone, that the coming of the Lord is very near, looking up for our redemption is drawing near. Hallelujah. These things we have to know. Lastly,
time is getting short. Time is getting short. Kaya kapit, He is coming soon. Second, the expediency of the wedding. Kailangan yon, kaya manatili kang nagniningning. Yung ilawan mo, manatiling nakasindi, may langis. And be busy for God. Stay, link, cleave, all is set in heaven. See you there. Kung mamaya, dumating si Lord, see you there. At kung kahapon, kinuha na ako ni Lord, makikita na lamang tayo, pero hindi pa, sapagkat may message pa kayo. O nung Miyerkules, kinuha ko ni Lord, pero hindi pa, sapagkat meron tayong paglilingkod. Sama-sama, maghihintay kay Lord. Amen! Tayong lahat ay tumayo. At nais kitang anyayahan, kapatid, kung hindi ka pa handa, humanda ka ngayon, anyayahan kitang lumapit sa Diyos. Even our partners and sponsors and friends in the live stream, kung hindi ka pa handa sa tinatalakay nating langit, inaanyayahan ka namin. Sumama sa paglilingkod sapagkat ang langit, hallelujah, ay inihanda ng Panginoon para sa iyo. Sumabay ka, sumunod ka sa isang maikling panalangin. Kung hindi ka pa handa at nais mong maging handa sapagkat ang langit ay sa mga ipinanganak na muli. Ang langit ay sa mga tinubos ng dugo ng Panginoong Yesus. Ang langit ay tirahan na inihanda ng Diyos. At alam ko, nais mo rin pumaroon. Ngayon ka lang nakarinig, ngayon mo lang nakita ang mga inilahad, pero nais mong makarating, kapatid. Sa pangalan ng Panginoong Yesus, inaanyayahan kita. Sumunod ka sa isang maikling panalangin. Father God in heaven, salamat po sa iyo. Narinig ko ang tungkol sa langit. At nais ko pong maging mamamayan ng langit. At nais ko pong lumakad sa ngayon sa nais mo. Tinatanggap kita, Panginoon, na Panginoon at Diyos at aking tagapagligtas. Ako po'y nagkasala, nalayo, hindi nakaabot sa iyong panuntunan. Pero ngayon, Lord, lumalapit po ako sa iyo. Kinikilala kita na Panginoon, tagapagligtas, aking hari. Linisin mo ako ng makapangyarihan dugo mo. Alisin ang lahat ng kasalanan sa buhay ko. Lord, sabi mo po, bibigyan mo ng puwang, magiging anak ang nananampalataya sa iyo. I confess all my sins, Lord, and I believe in my heart, you are my God. I sin against you. The wages of sin is death, sabi po ng Romans 6:23. But the gift of God is life everlasting. Salamat po sa kaloob mong yun. Ikaw na ngayon ang aking Diyos, tinatanggap ko yung kaloob. Umaalis ako sa kamatayon, kahatulan ng makasalanan. At nais ko pong sa iyong biyaya, sa iyong habag, ampunin mo ako. Sa pangalan ng Panginoong Yesus, sumasamo ako, ikaw na ang aking paglilingkuran, at ako'y anak mo na ngayon. Amen? Amen? Sa isang maikling panalangin, Lord, yung narinig mo, kung sino man siya in the live stream or in the house, yakapin mo siya. Makasama siya, Panginoon, sa pagbabalik, sa pagsalubong, at sa langit ay mananahan kasama ka. Salamat po sa iyo. Sa pangalan ng Panginoong Yesus. At kung ikaw ay may sakit, I would like to take some few minutes. Kung may sakit ka, kapatid, ay nais kong makita mo, bagamat ang iba'y may ibang pagkakaunawa dun sa ibang kasulatan tungkol sa divine healing, God saved the souls of man. And He also healed the body. He heals the body. Kaya kung ikaw ay nananampalataya, ililigtas ka ng Diyos,
pagagalingin ang sakit at karamdaman mo. And if you are ready, angkinin mo ngayon ang kagalingan, yung kapangyarihan ng salita ng Diyos, sapagkat He sent His word. Sabi po ng Psalms 107 verse 20, He sent His word, He healed them, and delivered them from destruction. Kapatid, God is healing you today. Anumang sakit at karamdaman. Sapagkat sa Isaiah 53:5, sa kanyang mga latay ay gumaling tayo. Sa 1 Pedro 2:24, sa kanyang mga latay ay nagsigaling tayo. Bakit? Sapagkat siya ang obispo at ang dakilang pastor ng buhay natin. Tanggapin mo ang kagalingan, kapatid. Anumang sakit meron yan. Kasama yan. Hallelujah. Sa biyaya ng Diyos na ipinahayag sa iyo. Exodus 15:26, if you will diligently hearken to the voice of the Lord thy God, and do that which is right in His sight, and will hear His voice, and will observe His statutes, I will put none of the disease I gave to the Egyptian, for I am the Lord that healeth thee. Tanggapin mo ang kagalingan mo, sapagkat ang Diyos ang ating dakilang manggagamot. Our great physician, our healer, our deliverer. Receive from the crown of your head to the sole of your feet the divine touch of God. And in agreement with you, hallelujah, yes, in agreement with you, as you pray, believe, receive, have them. God bless you, mga pinagpala, our friends and sponsors and partners in the live stream. Receive the promise of God. At gusto po naming makasama kayo sa pagpupuri sa sanktuaryo. And meanwhile, you subscribe, you share, you like FB page, live stream, Miracle Maker Ministries. God bless you all. Amen. Amen. Amen.